DreamWorks Madagascar Free coming soon. Nagbabalik ang unang balita, magtataraga po ng security personnel ang Philippine National Police para sa mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto. Kasunod yan ng pagpabor ng Quezon City RTC sa hiling na temporary protection order ng celebrity couple laban po sa magkapatid na Ben, Rafi at Erwin Tulfo. Narito ang report ni Nelson Canlas. Sa inilabas na writ of amparo o temporary protection order ng Quezon City Regional Trial Court, pinagbawalang saktan o lumapit man lang ng may 500 metro sa mag-asawang Claudine Barreto at Raymart Santiago at sa kanilang immediate family members ang magkakapatid na Ben, Rafi at Erwin Tulfo. Sakop din ito ang kanilang mga aid, security at iba pang tauhan. Ang inaprobahang petisyon ng mag-asawang Claudine at Raymart nag-ugat sa pagbabanta umano ng 3 laban sa mag-asawa sa kanilang Public Affairs TV program noong May 7. Kaugnay ng sumiklab na gulo sa pagitan ng mag-asawa at ng kanilang Kuya Mon sa NAIA Terminal 3. Papasalamat ako sa korte at pinaboran kami at binigay sa amin yung temporary protection order ng korte at yun nga, pinaboran kami at naniwala sa amin na meron talagang ginawa silang threat. Prayers lang talaga ang sa ngayon bumubuhay sa amin sa ganitong trial na pinagdadaanan namin kasi hindi biro lalo na tong mga threats na pinagdaanan namin ngayon. Inatasan din ng korte ang hepe ng Philippine National Police na magtalaga ng mga ngalaga sa seguridad ng pamilya ni Claudine at Raymart. Makakatulong po ito sa pag-normalize ng situation ni Raymart at Claudine. Kasama po yung security personnel kung saan man sila mapunta, sa shooting, sa mga personal nila pong mga lakad, at obligasyon po ng Philippine National Police na ensure yung safety nila Raymart at Claudine. Ayon sa mga abogado ni Claudine at Raymart, pagdedesisyonan na lang daw ng korte kung gagawing permanente ang protection order. Wala pang tugon ang mga Tulfo ukol sa TPO. Samantala, tuloy pa rin ang reklamong slight physical injuries at grave coercion ni Mon Tulfo laban sa mag-asawa. Ganon din ang kontra-reklamong physical injuries at child abuse ni Raymart at Claudine laban sa kanya. Para sa unang balita, Nelson Canlas reporting. Tingnan po natin reaksyon ng panig ng mga Tulfo at makakausap po natin ang abogado ni Mon Tulfo, si Atty. Jovito Barte. Atty. Barte, good morning po. Yes, magandang umaga, Igan. Opo, reaksyon po dito sa pinalabas na temporary protection order para po sa mga kapatid ni Mon. Ano po? Kami ay una-una, hindi naman nakakatanggap kami ng kopya niya. Wala dahil pa. Hindi naman implicated dyan si Mr. Mon Tulfo. Oo nga po. Pero ang sa amin lang, I think medyo na-blown out of proportion yung pahayag na nabanggit ng 3 magkakapatid. Opo. Over the national TV. At mismo si Mon, nagalit din naman mismo si Mon, di ba? Yes. Alam nyo, kung hindi ako nagkakamali doon sa ginawang interview ng paghaharap nila Mon Tulfo at nila ng mag-asawang Santiago doon sa kabilang estasyon, na banggit naman doon ni Raymart na alam niya nga yung mga ganong pahayag ay isang emotional outburst. Opo. Now, nabigla na lang kami kung bakit kinakapit sa kabilang kampo yung emotional outburst na yun na sila mismo ay naintindihan na ganun talaga. At kinabukasan naman ay humingi din ng paumanin si Erwin, di ba? Yan ang Erwin Tulfo, nabalita ko rin sa TV. Oo. Oo. Kaya nga ito ay talagang blown out of proportion Okay. lang. Sa kaso naman ni Mon, yung sinampan niyang physical injuries at grave coercion, ano ang tinatakbo ng kaso? Ay nag-aantay kami ng notice para maisalang na at mapakinggan yung unang pag-release Wala pa. Physical Pero physical ng Pasay. sa tinakbo na ho ng panahon, siguro ngayon medyo nagkalamigan na rin po ng mga ulo. Bukas ba sa pagkakasundulan lang sa labas ng korte, ito po magkabilang kampo, lalo na yung kliyente niyo, attorney?
I think naman wala naman siguro hadlang sa Okay. bagay niya. Oo, oo. Pero siguro sa mga nangyayaring to, siguro hindi ito naging maganda. Mhm. Kung ano man yung usapin na yan. Okay. Attorney, maraming salamat po. Salamat din. Bubuhay ka, Igan. Okay, Bye. thank you po. Attorney Jovito Barte po, abogado ni Mon Tulfo. Samantala, pinagpiyastahan naman sa internet ng malilikot ang isip ang litrato ni na Jessica Sanchez at Jennifer Holiday habang kumakanta sa American Idol finale. Sumisikat din sa YouTube ang video ng isang batang nagmaktol dahil hindi si Jessica ang itinanghal na American Idol. Narito ang report. Walang tigil sa pagmamaktol ang batang si Lainey. Di niya matanggap na natalo sa American Idol ang idolo niyang si Jessica Sanchez. It's not a big deal, Lainey. It is! Because I lost! That was my favorite! Who was your favorite? Jessica! Nang ipaalala sa kanyang nagwagi ang katunggali ni Jessica na si the Philip boy Phillips, won. Well, the boy won. nagdabog para She's kay a Jessica. She lost. Umiyak at nagtalukbong pa sa kumot. Ayaw rin daw mapanood ang Hey, performance ng they bagong were just American joking, Idol. You wanna go watch him? He's singing. I don't want to! Why? Because I don't! He's a good singer, isn't he? Tila di makapaniwala ang bata sa resulta ng show. Are you pissed? Yeah! Parang gusto pa nga yatang tumawag sa AI dahil dito. You know its number? Yeah. You wanna call him real quick and tell him that you're mad? You do it by yourself! Pinag-uusapan din sa internet ang duet ni na Jessica Sanchez at Jennifer Holiday ng kantang And I'm Telling You I'm Not Going. Ang bigay todo nilang ekspresyon, pinagpepiestahan ng mga malilikot ang isip. Gaya ng tila pagturo ni Holiday sa Half Pinay kung paano ngumanga. Meron ding nagulat si Holiday nang malamang talo si Jessica. Tila nanghihinayang naman si Holiday na hindi si Jessica ang winner. Tanong niya dito, sinong nanay mo? Pati na rin ang nag-iisang superstar na si Nora Honor nang hinayata nang di makapaniwalang hindi American Idol si Jessica. Bukod sa pagsabak sa finals ni Jessica Sanchez sa AI, mainit ding pinag-uusapan sa balita sina CJ Corona at Lady Gaga. Kaya biro ng ilang Twitter users pag pinagsama-sama ang tatlong newsmakers sa isang pangungusap. Para sa unang balita, Lay Alves reporting. Batang nakikipaglaban naman sa cancer, natupad ang hiling na makaharap ang kanyang idolong si pambansang kamao Manny Pacquiao. Mula naman sa California, narito ang report ni Chino Trinidad. Talaga namang hinahapit ni Manny Pacquiao ang sarili sa ensayo, lalo na sa plyometric work na malaking bahagi ng paghahanda niya para sa pagdepensa ng kanyang korona laban kay Timothy Bradley sa June 9 sa Las Vegas, Nevada. Sa track oval ng University of Southern California, matyagang pinasadahan ni Pacquiao ang set exercises. Isang espesyal na panauhin mula pa sa Las Vegas ang dumalaw sa kanya na nagbabaka sakali lamang na makalapit sa kanyang inspirasyon sa gitna ng kanyang mabigat na karamdaman. Isang taon na mula nang madiskubring may stage 4 neuroblastoma cancer ng 4-year-old na si Andre Ilano. Malimit na biktima ng ganitong uri ng cancer ang mga bata. Katatapos lang ng kanyang huling session ng chemotherapy pero pinilit niyang makita ang kanyang idolo. Kung anong tapang ni Manny sa ibabaw ng ring ay siya namang tapang ni Andre sa pakikipaglaban sa cancer. Siya ang hero. Siya ang inspiration namin. Kaya kami, kasi para bang nung na-diagnose siya, parang nagunaw yung mundo namin. Yun, tapos nung nakita namin na parang sa kanya baliwala lang. So yun, naging okay naman. Sa murang edad, inoperahan na siya para alisin ang bahaging apektado ng kanser. Laking gulat ng kanyang mga magulang nang sa gitna ng masilimot na gamutan, nananatiling malakas ang kanyang katawan at pasayahin si Andre na natuto pang magboxing habang pinapanood sa kanyang hospital bed ang mga laban ni Pacquiao. Matapos ang track work ni Manny, naganap na ang matagal na hiling ni Andre.
na magkahiwalay na ang bagong magkaibigan. Lalo pang ginalaan si Andre. Kung gumalaw siya habang naglalaro, ay para bang walang iniindang sakit. Pati nga ang bilis ng kamay at ungol ng pambansang kamao ay kopyang-kopya pa niya. Yung malakas. Kung meron kayong isang dasal para sa kanya, ano yung dasal? Na humaba pa ang buhay niya. Maging mas matapang pa siya. Para sa unang balita, Chino Trinidad reporting. Mga kaanak at malalapit na kaibigan ng yumaong si Donna Summer dumalo sa funeral service para sa Disco Queen sa Nashville, Tennessee. Sa huling pagkakataon, na maalam ang mga bisita sa kanilang minamahal na singer. Nanatiling pribado ang funeral service at hindi pinayagang makuna ng media. Nito lamang nakarang linggo nang bawian ng buhay ang Disco Queen dahil sa cancer. Pinasikat niya noong 70s ang disco hits tulad ng Hot Stuff, Last Dance at She Works Hard for the Money. Samantala, Sir Elton John na ospital dahil sa severe respiratory infection. Hindi naman nagpalipas ng gabi ang British singer sa ospital. At dahil kailangan magpagaling, kanselado ang 4 niyang weekend concerts sa Las Vegas, Nevada. Humingi ng paumanhin si Sir Elton sa fans niya sa Las Vegas at nangakong ipagpapatuloy ang kanyang concert series later this year. Marami pa akong chika na return, so don't go away. At ang hirit namin mamaya, away barkada sa Caloocan na uwi sa pamamaril. Pagsabog naman ng granada sa Imelda Zamboanga, Sibugay, 1 patay, 6 sugatan. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Alright, at this is mga gipit dyan sa oras at wala ng pagkakataon na makipagsiksikan sa Divisoria para makabili ng mga abot kayang school supplies, meron pa naman ibang tindahan tayong mapupuntahan. At baka hindi masyado siksikan. Gaya na lang mga bagsakan ng murang gamit pang eskwela.